Tama po. Encouraging all government entities to install and utilize solar PV system or any equivalent renewable energy technology in their government-owned facilities. Bakit po ang title encouraging? Mr. Chair, if you allow Undersecretary Marasigan can Ikaw may kagagawa na naman ito, ha? Sige, tira. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. Under the Energy Efficiency Act, yes, it's mandatory for all government agencies. Hindi, nakalagay nga, encouraging. It's not mandatory. Sir, mandatory, sir, yung 10% reduction ng kanilang Hindi kasi ang energy title, consumption. encouraging kasi. Opo. Alam mo, you'll be guided by the title. Pag sinabi mong ini-encourage mo lang, may option eh. Hindi siya talaga tutupad eh. Pero pag sinabi mong mandating, wala kang option kung di sumunod eh. Tama? Tama po. Kasi halimbawa, in-encourage ka lang ng tatay mo. Nung bata ka pa, ligawan mo si ganito. Mukhang ayaw mo. Meron kang gusto, di ba? Hindi ka susunod. Pero sinabi niyang, kasi lalo na nung panahon mo, pag sinabi ng tatay o ng nanay, hindi pwedeng hindi tayo sumunod. Ganun ang Pilipino eh. Pag sinabi mong mandating, nandun yung puwersa ng batas eh. Di ba? Tama po. So, kaya ganun po yung aking ina-emphasize, Mr. Chair. Ito, nakalagay, the solar PV system or equivalent RE technology to be installed must initially supply at least 20% of the agency's electricity requirement. O nangyayari na ba ito? Yes, Mr. Chair. Hindi, nangyayari na ito? Meron na pong nag-i-install. O malayo yung sagot mo, pare. Sinasabi ko na nga sa iyo huwag yung encourage eh. Pag minandate mo, lahat sila, this is addressed to all agencies eh. Para sasagot mo, meron na po. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng 20% ito eh. At least. Ngayon, kung magawa niya 25, 30, di lalong maganda. So itatanong ko nga kasi it has been more than 2 years, sir. Puro tayo resolution. So, ilang ahensya na ang napakabit ng solar panel o katumbas na renewable? Yeah. Ilan na? Meron po kaming 8 project na na-install na. 8 pa lang? Yes po. Ilan po ba ang ahensya na ina-address nitong resolution na ito? Sa ngayon po, pangkalahatan po yung ginagawa natin. Kaya pero nga, yung, ilang ahensya po ang na-address nitong resolution na ang ito? rollout po kasi natin ay per region at binubuo pa natin yan under the Government Energy Management Program kung saan po mandatory po yung minimum 10%. O, yung ginawa niyong mandatory, 10%. Ang sinasabi ng resolution, 20%. Paano? Bakit ganon? Kayo mismo, hindi nyo sinusunod na resolution eh. Kaya nahihirapan ng kasasagot ang ating secretary. Ang 10% po kasi is the reduction in their consumption. So isang tool po yung pagtatayo ng mga renewable energy like solar rooftop installation para matulungan sila sa reduction. Pero hindi naman po ibig sabihin nun is hindi na sila mag-a-apply pati. So ilan po yung tinarget natin, more or less, agencies? Sa ngayon po talaga, nasa roll-out pa lang po kami at including the local governments naman po ang kasama na namin. Kaya nga, bigyan mo ballpark, ilan po ang agencies na tinatarget nitong resolution na ito? Mr. Chair, dapat yan lahat, no? Kaya nga, Pero, mga ilan? minimal pa lang ang nagawa. Kasi ang process yan, mag-audit kami, magmumowa, may audit sila, titignan namin yung mga pumbilya, tapos i-advise namin kung anong solar ilalagay. No? So, right now, we have agreements with DOH. I think ongoing in And some CHED, LGUs. TESDA, and
and then some LGUs dito sa Metro Manila with Valenzuela, Navotas, Makati, we're entering to agreements para ngayong year sana may maumpisahan na siya full scale. But we cannot just say to all agencies, so i-reduce nyo kasi they need our technical assistance na rin para malaman nila anong aircon yung lalagay nila, anong bumbilya. So with the limited capacity that we have, it's small compared to the whole of government. Yeah, alam ko Mr. po Chair. yun, Madam Secretary. Kaya ko lang tinatanong if it is addressed to all agencies para lang malaman natin gaano tayo kabilis, gaano tayo ka-slow. Let's say X number of agencies. Ngayon, ang sabi mo after 2 years, ilan yun? 6 o 8 pa lang nakapag-comply. So you have, let's say, 1,000 agencies as the targeted universe. After 2 years, ay 6 lang ang nakakomply. So you have, baka 28 years ang abutin natin bago natin makover. Yan sinasabi ko, ganun tayo kabagal. Kaya hindi rin natin mafe-feel pagka ganun eh. Sayang naman yung initiative kung hindi naman pala magagawa ng ganun kabilis. So nasasayangan lang yung effort natin. Kaya ako po tinatanong, if this is the way to not only to economize but they produce their own electricity to help each other, sana nakikita natin ang sustainability, yung manageable sana. Hindi ganito po na ang nakikita natin, nakaka-discourage, imbes na nakaka-encourage po eh. Yung waste to energy, Madam Secretary, hindi naman po bago ito eh. Meron na tayong 9513, yung Renewable Energy Act of 2008. Ito may mandate na rito, Yusek Marasigan, hindi ba? Opo. Pero ang sabi ninyo, sa ngayon, 13 WTE projects pa lang. Tama ba ito? Mr. Chair, 13 nga kasi hindi viable yung ibang Kaya nga, negosyo 13, nila. ano? Although your department greenlit the same as of 2022. So that was 3 years ago. Pero out of the 13, 6 lang ang operational. Yusek Marasigan. Kasalanan mo na naman ito. Bakit ba napaka gusto mo yung number na 6? Tingnan mo kanina yung PB system, 6 lang ang ano. Ngayon ito na naman WT, 6 na naman ang nagko-comply. Mabuti pa ang NEA, alam mo wala akong may tatanong sa kanila eh. Kasi ang NEA naman kasi sa kaibahan ng iba, ito huwag kayong magagalit. Si Mr. Almeida, kahit na busy yan, kung minsan ite-text ka niya, Sir, kumusta ka? Meron ka bang mga issue na ganito, ganyan. Yung parang pinapaalalahanan ka eh. Pero si Yusek Marasigan, kahit minsan hindi ako tinext niya. Para nalalaman sana na nagkakausap man lang tayo. Akala mo ba napakalit ng problema ng bansa natin sa electricity? Eh lalo naman ang ERC. Mamaya po babalikan ko kayo. Commissioner Digal, kayo po ay isa sa mga alam kong siyang pinaka-cooperative sa ERC. Sinasabi ko na sa inyo. Very reliable, very consistent. Pagka tinext mo yan, hindi pwedeng in less than 2 minutes sasagutin ka niya. Hindi kagaya ni Coco Nograles. 2 araw bago ka sagutin. Ako, mabilis ako No, si chairman. Kaya naman sa tuwing naghihiring kami, kahit kaming 2 na lang, hindi ko iniiwanan ito. Mr. Ang Chair. dami kong gustong itanong, Mr. Chair, baka humaba lang ako, magalit ka sa akin eh.
Mr. Chair, Yes, ma'am. yung sa WTES, marami talagang hindi feasible. So right now, meron po kaming nakaset na i-auction na namin yung WTE, especially Metro Manila. Identifying yung mga problema, pero this is together with DNR, MMDA, DOE, and ERC. So hopefully maka-award kami by first quarter of next year. Okay. And Mr. Chair, dadako ako ngayon dun sa affordable. Kanina pinag-uusapan natin yung quality, reliable, and secure supply of electric power. Pero yung affordable, nandun din po yun. Section 2, paragraph B. Tama, President Nograles? So yung affordable, ito yung walang kamatayang issue, yung affordable na to. 24 years ago, we crafted a law. Ang pangalan ay IPIRA. Talaga yung nakalagay, affordable. Tapos pagka binasa mo pang pababayan, transparent and competitive. Mga ganun competitive price of electricity. Fair. Under a regime of free competition. In order to make our products globally competitive, nakalagay. Pero talaga pong hindi natin very, very elusive yung affordable. Kasi unang-una, tingnan po ninyo yung lifeline rate program natin, which is stipulated under Section 23 of EPIRA. Merong kasing ladderized yan Pero in case of Meralco, alam po ninyo yung 100% na free lang, 20 kilowatt hours. Kawawang-kawawa. Para malibre ka ng 100%, kailangan ang ginagamit mong kuryente hanggang 20 kilowatt hours ka lang. Nagsindi ka lang ng 3 bumbilya maghapon, tapos tigilan mo na yan. Bakit po ganon, Madam ERC? Sa Meralco, ang consumption bracket discount niya po ay, let's say, 0 to 20 kilowatt hours, 100%. Samantalang sa Ilocos Sur Electric Cooperative, 0 to 15, 30%. Sa Tarlac Electric Cooperative, 20%, 20 kilowatt hours, 100%. Sa Surigao del Sur, electric, Surseco 2 yata ito. 0 to 15 kilowatt hours, 20%. Sa Pampanga, 0 to 15 kilowatt hours, 50%. Sa Antique, 1 to 15, 7%. Hindi ko po maintindihan ito, ba't nagkakaiba-iba? Electric Cooperative sa Pelco 1, 16 to 20 kilowatt hours, 40% ang discount. Yung Anteco, 16 to 20%, 5% ang discount. Bakit po ganito? Talaga pong hirap na hirap ako dito. Bakit hindi po at least uniform ang pagbibigay ng discount? Hindi ko po sinasabi na dito sa discount na ito ay talagang sapat na para maiangat natin doon sa affordable. Dito pa lang naguguluhan na ako. Gusto kong pag-aralan, kaya lang, pasensya na po kayo, napakahirap intindihin ito. Bakit po nagkakaiba-iba? Mr. Chair, can I respond? Yes, sir. Yung pong original na Lifeline program na ngayon ay pinatutupad pa, ito ay nadisenyo noong time na ina-unbundle natin ang rates ng mga distribution utilities. At ang nangyaring disenyo ay per distribution utility. Dahil ang Lifeline program ay isang paraan ng pagsusubsidiya ng mga marginalized consumers, noong nadisenyo ito,
ang subsidy ay manggagaling doon sa subsidizing class within the same distribution utility. At yung isa-subsidize niya ay yung mga marginalized doon din sa same na distribution utility. May mga distribution utility na malalaki tulad ng Meralco na kung saan marami ang pwedeng panggalingan ng subsidy. Kaya nung dinisenyo siya, ang isang pamantayan naman na ginawa ay dapat yung subsidy charge o yung lifeline subsidy charge will not exceed 10 centavos. At nung dinisenyo, tiningnan kung magkano ang malilikom kung ito ang limit, nakita na sa halagang 10 sentimo na i-charge mo dun sa subsidizing class ng Meralco customers, maaari ka pong makapag-extend ng discount up to 100 kilowatt hours na konsumo ng mga marginalized or yung low consuming. Pero dun sa iba tulad ng electric cooperatives na maliliit lang, predominantly maliliit lang din ang konsumo at yung subsidizing class ay maliit lang din, para ka makapag-extend doon sa marginalized customers na hindi naman mag-exceed sa 10 centavos yung lifeline subsidy charge, kinailangan ibaba mo yung threshold. Kaya meron doon na ang kanilang diskwento ay kung meron lang silang konsumo na hindi lalampas ng 20 kilowatt hours. Naintindihan ko po yun, Mr. Chair. Ang hindi ko po makuhang mabuti ay yung pinag-uusapan natin na lifeline rate. Lifeline kasi, ibig sabihin talaga pantulong eh. Bakit ang Tarlac Electric Cooperative sa Limbawa nakakapagbigay, nasusundan niya yung sa Meralco na yung 20 kilowatt hours, 100% na ililibre niya. Katulad ng Meralco, bakit lahat na ay walang nakagawa ng ganon? Isip-sipin po ninyo, yung Pampanga, mas malaki ito kaysa sa Tarlac. Hanggang 15 kilowatt hours lang ang 50% niya. Yun ang hindi ko makuha. Paano, pag sinabi po ninyong, alimbawa, yung 15 kilowatt hours na consumption ng isang household, yun lang ang bibigyan niya ng kalahati, 50%. Gaano po ba yun? Hindi po pang buhay yun eh. Hindi lifeline yun eh. Lalong-lalo naman yung iba, walang nakaano kahit isa. Ito, Cooperative Inc., Anteco, 16 to 20 kilowatt hours, 5%. Eh siguro po kung langgam lang ang pinag-uusapan natin, sa langgam pwede na po ito. Pero tao po itong mga ito eh. So paano po nakalampas sa inyong radar ito? Paano po natin masasabi na lifeline rate? Yun nga po, yun yung original na design ng Lifeline program na nakabase doon sa individual distribution Yun po utilities. yung original design. Ngayon nga po, mayroon tayong ipapalit na kung saan ang diskwento ay ibibigay across the country regardless of the distribution utility at ang Lifeline subsidy charge ay pare-pareho din na i-impose. Ganito na lang. Yung proposal ko po, meron akong bill eh. Para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung mahirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Ngayon, ito pong ladderized na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagkat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, halimbawa, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household, talagang hirap na hirap. Ito po, alam na ni Mr. Chair ito, meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po kung yan naman ay tutustusan ng gobyerno dahil po itong Lifeline program ang tumutustos po kasi dito ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross-subsidy. Pero yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng Lifeline program na kung saan ang makakabenepisyo doon sa diskwento ay across the board pero hindi lang na maibibigay yon at 200 bagkus maaring ito ay
50 kilowatt hours, 50 kilowatt hours at 30 kilowatt hours. Ganun lang po kasi pinag-aaralan natin naman din ang magiging impact niya doon sa lifeline subsidy charge. Hindi naman po kayo magpapasyan yan eh. Kung halimbawa naipasya ng Kongreso na ito ang maging panuntunan natin, 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Yun po kasi ay talagang makakatulong sa marginalized sector ng ating bansa. Siyempre po, isa-subsidize ng gobyerno yun eh. Tingnan po ninyo, ang philosophy po behind that is napakarami ng binibigay nating mga subsidies ngayon. Lalo na nakaraang eleksyon. Meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong TUPAD, meron kayong MAIP, bukod pa dun sa 4Ps. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino napunta yon at kung paano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt hour consumption, siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun pong affordability issue. Naayos natin. Bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% VAT, immediately, bababa ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi maaaring ang DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin? For example, particularly the manufacturing sector. Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yon. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang VAT, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan, sabay ka kukuha ng kukolektahin ko dyan kapag sasabihin ko naman sa kanila, problema mo yun, ikaw ang taga-kolekta eh. Bakit mo akong problema niyan? Ang problema ko lang, i-depensa ko kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Eh, sinasabi ng IPIRA eh. Ba't mo kasi nilagyan ng VAT? Kaya nga naging exorbitant. Ang pinagmulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption-driven. Dapat production-driven. Imagine po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Yusek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gumiginhawa. Ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin, kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity. Para ko nang nakita kung gaano ang threefold, maybe fivefold giginhawa ang ating economy. And then, from there, we can collect more taxes.
Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin. My friend, President Coco Nograles, paano yung ano ba yung gusto kong yung ating universal charge for missionary electricity. This is your jurisdiction. Paano natin binabayaran yung sa pagitan? This is the subsidy. No? Meron tayong ginagamit na generation companies. We call them new power providers, NPPs. We're talking of the off-grid communities, sir. Kaya lang, most of this, hindi nila nagagampanan yung kanilang contracted energy capacity. Karaniwan. So, paano nyo minamanage? Paano nababayaran to if they have not delivered their contracted energy with the distribution utility? Mr. Chair, thank you for your question. No? Magandang tanong yan. Unang-una, yung mga ina-apply po na mga UCMEs at binabayaran itong mga new power providers or qualified third parties, depends po dun sa approval din yan sa ERC. So yung nababayaran lang po natin doon ay yung mga karapat-dapat na mabayaran. So kung may shortfall sila, hindi sila mababayaran dun sa kanilang shortfall. Yun ang ginagawa po natin. We'll go to that. Pero in principle, how do you manage the subsidy payments to the NPPs? Pass-through po yun. So yung nakokolekta lang namin dun sa mga ECs, yung mga SAGAR. Tapos yung merong pinapass-through na mga UCMEs sa kanila, from the UCMEs, binibigay lang namin pag na-approve na ng ERC. Hindi, yung NPC is overseeing the SPAG areas. Let's say, Mindoro, Palawan, Masbate, Catanduanes, Yes. etc. Yes. So meron kayong missionary electrification development plan. Di ba? In order to project the power requirements in each of these SPAG areas. Ngayon, paano ninyo ma-allocate yung payment of subsidies per each of these SPAG areas? Ito yung gusto nating malaman. Because you continue to collect itong subsidy na to na kung tawagin natin ay universal charge. Ito nga yung nagpapahirap din sa ating mga consumers. Kasama ito sa binabayaran nila. Yeah, so meron silang mga claims, Mr. Chair. And yung mga claims ng mga ito, syempre bine-verify po natin yung performance nila. And kung hindi nila naaabot, hindi po namin sinusupport yung claims na yan. And nakabudget din naman yung mga subsidies na ito. And Yes, but we have to start with the WUCME allocation. Kasi kayo nag-a-approve ng plan. Yes. Alam ninyo kung magkano ang allocation in each of these PAG area. Meron po tayo. Mga So, allocations. Kung minsan yung tagal nung pag-a-approve ninyo, hindi nagiging yung tagal ng regulatory approval, that will take years kung minsan eh. Pero yung subsidy nasa inyo na, it becomes a problem do sa transparency and accountability level kung paano ninyo
Hindi kasi pare-pareho eh. I'll give you an example. Yung what do you call this? On October 2, a demand letter of Power One Corporation for payment request of about 140 million was coursed through your office. And I believe there was already a directive from the ERC to pay this 140 million Yes, pesos. Mr. Chair. 144 million. Dumaan Oh po yes, sa something office to that effect. na. Yes, Mr. Chair. It's being How come processed. it's not being paid? It's being processed, Mr. Chair. Oh, Kasi kaka-decide lang ng ERC dyan, so there was a claim, Mr. Chair, and then the ERC, dumaan po yan sa table ko just this week, and then siguro mga 10 minutes lang sa table ko. Mas mabilis po kesa sa yung pag-reply ko ng mga messages. 10 minutes. Yes, sir. It's 2 hours, you'll be able to pay that. It has to go through a process, Mr. Chair. Oh, how long is the process? I think that's, so nag-okay na yung ERC, and then we're gonna go to PSAM, no? Yeah. Yeah, Yung letter po ng ERC, magva-vouchering Mr. pa Chair, yan. is September 18, 2025. Sabi niya, bayaran mo na siya. Tama, sir? Yes, Mr. Chair. Oh. So why is it? May mga So ilang internal, araw ang processing? may internal processes po kami. So pagdating sa amin, that's a few, Yeah, but I think the chairman would like to know how many days will it take. I think from now, probably we're going to pass it on to some, and then some will already release it. Siguro less than 30 days, Mr. Chair. Less than Mr. Chair. 30 days. 30 days daw? Less than. 10 days. Best efforts, Mr. Chair. Mr. Chair, Pisam, if you allow me, Mr. Because it goes through back and forth sa agencies. If Pisam can commit a certain number of days when this will be released once NPC submits. Mr. Chair, just for the information, it's actually allowed na 45 days yung processing time. So, best efforts pa. We're still within the 45 days, Mr. Chair. Pero best efforts po, mas mabilis. Kasi po, Mr. Chair, alam po natin na these power producers are using their own capital and their own money sa matagal na panahon. For example, I think I'm talking about Ormeco here in Mindoro. Ormeco, I don't know. Nakukumpuse ako sa dalawang power producers. Pera nila yung ginagamit nila eh. So, yung tagal po ng pagbabayad to reimburse them sometimes affect the efficiency and effectiveness of their system. Kaya napipilitan po silang ibaba nila yung requirement to produce the needed electricity. And ang nangyayari, ang naapektuhan yung mga mamamayan. And this defeats the very purpose of missionary electricity. Kaya yung processing po ninyo, hindi ko alam kung why would it entail 45 days or 30 days if there is already a directive from the ERC and if the money is there. I don't think you can delay it for 5 days or 3 days. Kasi kailangan po nila yung pera eh. Ang apektado dito, siyempre kung hirap na rin po, yung PC niya halimbawa, hindi naman ganun kahaba. Ito yung pinag-uusapan natin. We're talking of missionary electrification program here. And they are SPAG areas and they are your own responsibility. So, how do we justify 45 days, 30 days? Yun. Well noted, Mr. Chair. ERC, what is the reasonable period in this instance? It depends on their internal process, but of course around the 15 days would seem already to be reasonable. I heard 5 days. I'm sorry, I'm hard bargainer. Oh, 10 days. Since dumaan na po sa table ko at in-okay ko na po. Yes, sir. Alam ko naman dahil tayo magkasama, sir.
Tayo nga dalawa pag nag-usap yung gagawin natin kahapon tapos na Oh, yan. Mr. Chair. Okay, titigilan na kita. Pwede pa po sa PISAM, Mr. Chair? Mr. Chair, kasi po yung mission ng PISAM is to manage the sale of power assets, liquidation of NPC obligations, and administer incentives such as missionary electrification and renewable developers under EPIRA framework. Ito po yung medyo mahirap ding unawain dito Ang NPC, meron siyang missionary effort. Ang PISAM, meron siyang missionary effort. Pero nakikita ko lang gumagawa nito yung yung NEA Mr. Nea, ikaw ba tinutulungan itong dalawang ito kasi palagi ikaw nabubugbog ka pag ikaw ay nasa Congress? Lalo na yung mga kasama ko, ikaw na lang palagi sinusulatan at piniperwisyo. Maganda po ang samahan namin sa Energy Family ngayon. We are all working as a team, Mr. Chair. Tinakot ka ba nila? Hindi, Mr. Huwag ka Chair. mag-alala. Hindi pwedeng hindi ka nila tulungan, di ba? How much of the 2026 budget will be devoted